Ayan, so isang magandang umaga po mga boss. So ngayon po ay araw po ng Miyerkules. Magbibigay po tayo dito ng mga sarili nating prediction, no? Para sa pick 6 carryover. So magbibigay po tayo dito ng mga kunting analyze about sa daloy po ng pick 6 mamaya. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng ating YouTube channel, Best Time TV, sanay subscribe po kayo mga bayang kares. Yan po yung aking tanging hiling, na suportahan nyo po yung ating YouTube channel Best Time TV sa pagsusubscribe. So huwag nyo pong kalimutang na mag-subscribe, tapos i-like ang ating video at pakishare po sa inyong mga Facebook group nang sa marami po yung makaalam. So yan po yung aking hiniling lang mga bayang. Ayaw ko po ng mga subscription yung mag-ana ko ng pabayad. So yan lang po sa akin, subscribe lang dito sa aking YouTube channel. Yan po yung tanging hiling sa inyo mga bayang karista. So dito sa race number 2, umpisa ng pick 6 carryover, no? 1.8 1,817,194.83 centavos yung ating carryover. So talagang para sa akin aabot ito ng mga nasa 6 to 7 million yung pick 6 mamaya. Yung tansya ko dyan, pinakamalaki na 8 million. So para sa akin maganda yung pick 6 mamaya, no? Kahit maglamado, maganda na rin kasi kakaalat yung benta, tsaka makapal yung line up. So dito sa race number 2, si Romantic Story, para sa akin, no? Para sa aking basa dito sa kanya, kung nasa kondisyon nito, tingin ko mahirapan silang talunin. Yan po yung aking basa dito kay Romantic Story. So kung nasa kondisyon, kasi ito mahaba ang bakasyon po nito. So almost kalahating taon talaga, kasi December pang huling takbo nito sa regular race, tapos na bakasyon, tinakbo sa barrier June. Ngayong June lang. So mahaba talaga. So possible talaga ito na may injury itong. Wala akong balita dito kay Romantic Story, pero sa ganung kahaba, possible talaga may injury si kabayo. So dito, kung nasa kondisyon si Romantic Story, pwede na to suluhin. Kung nasa kondisyon, kaso nga lang mahaba, magpoproteksyon tayo. Dito, Goddess Soteria, mainam yung mga huling takbo nito at mabibigat ang laban. So tingin ko yan po yung magiging isa sa mga makakalaban mo ni Romantic Story, si Goddess Soteria. Pero sanggang dikit po itong dalawang kabayo na ito, no? Romantic Story at Goddess Soteria. So kung matatalo itong dalawa na ito, kasi possible Romantic Story malyalamado, tapos Goddess Soteria medyo dihado na ang pick 6 agad dito, babagsak agad yung pick 6 pag iba yung mananalo, kagaya kila Ruby Rose, Kai, Perpetuator, babagsak agad yung pick 6 kung mananalo itong mga kabayo na ito. Pero kapag si Goddess Soteria bigyan ng magandang importansya, tsaka si Romantic Story, tingin ko sila na rin dalawa dito. So yan po mga bayang karista, ang basa ko dito sa race number 2. Yung 1 tsaka 7, tingin ko lamang na ang magcha-challenge sa kanila 3, 4, and 5. So yan, tingin ko kung may sisilat man sa kanila yung 3, 4, and 5. Race 3. Sa race number 3, si Spolarium, mababa na po talaga ito sa laban. Ang problema nito, wala nang ganong tinatakbo si kabayo, although bata pa ito. So 5 taon pa lang si Spolarium. So walang pero ito bagong bili ito ni Patrick Oy, galing kay Binhor Abalos. So yan, Spolarium mababa po ito sa laban. Mangantana, imported. Tingin ko yan magcha-challenge kay Spolarium dito, si Mangantana. Tapos itong Durian, John Albingusi ang rerenda. So magkadikit lang po ito, no? Spolarium tsaka itong si Durian, medyo sanggang dikit mga to. Tapos kay Abalos naman itong Serbesa. So dito tingin ko sila na rin maghahari sa unahan. Serbesa, Spolarium, Durian, tsaka Mangantana. Tingin ko sila na rin. Iikot ang mananalo dito sa 4.
sa race number 3. Race 4. Dito sa race number 4, itong Batang Pasay, ito po yung kabayo na imported na nasubok na sa malalakas na laban na grupo kumpara sa iba. So para sa akin, Batang Pasay nakakalamang ng bahagya dito sa race number 4. So tingin ko papaboran ito ng Bayang Karis itong Batang Pasay. Kapag natalo ito, tingin ko kakalat yung benta, kasi si Batang Pasay tingin ko nasa 35 to 40% yung karga nito. Tapos yung segunda malalayo na yung segunda dito. Possible sila style and profile, yan mga possible na sumigunda. Front runner, Field the Born, itong Bill Jordan, bebenta yan. So kalat na dito. Kapag natalo itong Batang Pasay, maganda na agad yung yung takbo ng yung flow ng pick 6. Tsaka yung mga pick 5, mga pick 4. So yan. Batang Pasay lamang, tapos sila front runner magcha-challenge, style and profile. Itong Bill Jordan magcha-challenge yan, Field the Born. So yan yung mga magcha-challenge dito kay Batang Pasay dito sa race number 4. So race 5, dito itong Sky Warrior, omintado ito mga Bayang Karisa. So na-obserbahan ko yung mga bawat takbo nito, talagang magaling, omintado yung kabayo, nag-aumento anytime anywhere. Mabigat lang talaga ito, pero tingin ko may panalo pa rin kahit although mabigat siya. Yung Nanana Bobo, mainam ito, lalo na sa maxiang distansya kasi matulin po ito. Tapos itong numero 3 na Tabi Wash, nakapagbatak na itong malaking kabayo po yan, si Tabi Wash. So yan, tingin ko 4 dito, Sky Warrior, anytime anywhere, Tabi Wash, tsaka Nanana Bobo. So yan, yung 4 na yan. Race 6. Itong race 6, sa totoo lang, marami ang pwedeng manggulat dito. Mga Bayang Karista. Isa ito sa pinakamahirap na race para sa araw po ng Miyerkules, itong race 6. Kasi kung matatalo itong numeros 10 na Baba Boom tsaka Ladybug Red, kasi panigurado ito sila po yung bebenta dito Talagang wala na, pag matalo yung dalawa na ito, talagang bagsak yung pick 6, kasi kakalat agad yung bintahan dito. Mahirap itong race number 6, pero ang lamang dito si Baba Boom, Ladybug Red, Security. Kahit itong numero 3 na couple entry, tingin ko may chance po ito, mababa na rin po yan sa laban, itong top of the line. So yan, Golden Andalay, medyo lihado ito, tsaka Security Insight, Security Insight Trash, tsaka Golden Andalay. Pero ang lamang kasi dito, Baba Boom tsaka Ladybug Red. Yung mga tingin ko mga pwedeng sumilat, 1, 3, tsaka itong Golden Andalay na numero 14. Mga dihado na po ito, na pwedeng magbigay ng magandang dividendo. So race 7. Itong race number 7, mahirap po ito. Trumpeter, Sweep Andre, Great Barrier Reef, Bus Ako Naman. Ang hirap nito, Blue Mind Theory, Perfect Shot, Tadeus. Ang hirap po to. Itong race number 7, mahirap po to mga Bayang Cars, yung race number 7. Magmadami na lang po kayo dito. Pero kung ako yung babasa, Trumpeter, Sweep Andre, Great Barrier Reef, Bus Ako Naman, Blue Mind Theory, Perfect Shot, Tadeus. So tingin ko dyan na rin ako mamimili sa mga nabanggit ko dito sa race number 7. So yan po yung ating analyze para ngayong araw po ng Miyerkules. So sa mga nakikita ko, sila na rin
ang mananalo dito sa bawat race, yung mga sinasabi ko. So yan po yung ating analyze para ngayong araw po ng Miyerkules sa Pick 6 carryover. Sa winner take all, abangan nyo po yan sa Friday. Pag-aaralan po natin yan yung mga pwedeng mangyari sa bawat race sa winner take all. Kasi may carryover po sa winner take all sa Friday. So good luck po at magandang umaga po sa inyong lahat.